So mga kababayan kasi, ang gusto ko lang din kasi ipunto dito mga kababayan, ang pinagmamalaki kasi ni Sara Duterte no, nung budget hearing po sa Congress, mas malaki daw po yung confidential fund niya sa Davao. Pinagmalaki niya pa talaga. Dito po natin makikita mga kababayan na sobrang politically immature pa talaga si Sara Duterte. Bakit mo naman sasabihin sa Congress na 125 million lang yan, meron naman akong confidential fund sa Davao, mas malaki pa. Na umabot po ng 2.6 billion sa loob po ng 6 na taon. Mga kababayan, no, isipin nyo lang mga ka-streetwise, no? Mula po nung naging presidente, si Mau Diggs, dun po lumobo yung confidential fund sa Davao. So, ito, basahin lang po natin to dito, no, para meron po tayong evidence. No? Sabi dito, COA, Davao City tops confidential fund spending during Sara term. So, balita ito kahapon. Ito, COA na mismo may sabi nito, ha. Ang sabi dito, Manila, Philippines, Davao City appears to be the biggest spender of confidential fund among the country's cities and municipalities between 2016 and 2022, when it was still under Mayor Sara Duterte, who is now a Vice President. Commission on Audit COA record showed, a review of COA annual audit reports on Davao City showed a total of 2.697 billion in confidential expenses from 2016 to 2022, way higher than the confidential fund spending of other larger and wealthiest local government units, LGU, such as Cebu City, Quezon City, Manila, Makati City, during the same period. Mga kababayan, yung confidential fund po kasi ginagamit po yan sa surveillance. Ginagamit po yan sa surveillance. So, syempre, kapag sinabi mo confidential fund, hindi mo pwedeng busisiin yan. Kapag sinabi po ng isang tao or ng isang public servant na itong confidential fund ay ginamit ko para pang arkila po ng sasakyan, para pang bayad po sa mga intelligence, or pang bayad po sa mga safe house, hanggang dun na lang yun. Hindi na nila hanapin kung sino or kung kanino nila binayad yung pera. For example lang kasi mga kababayan, no? Kunwari ako, Vice President ako, bumili ako ng laptop. Kapag bumili ako ng laptop, pag inaudit ako ng COA, kukunin yung resibo. And then yung resibo po ng laptop, titingnan pa yan kung saan galing, kung saan ko binili. At syempre, kung saan ko binili yan, titingnan pa ng COA yan kung yung binilhan ko ba ay karapat-dapat or dumaan sa procurement law. At saka syempre, dapat kumpleto ang permit. Pero po sa confidential fund po, hindi po nangyayari yun. Pag sinabi po ni Sara Duterte, na yung confidential fund, binayad ko yan sa pambayad sa pag-arkila ng sasakyan kasi nga po meron kami minamanmanan, wala na, finish na, hanggang dun na lang yun. Hindi na malalaman ng COA kung kanino binayad kasi nga confidential. So, mga kababayan po kasi, dun po natin makikita na talagang pwede po talagang paglaruan yung confidential fund. So, ang sabi nga po ni dating Pangulong Duterte, yung confidential fund po na yan ay magtiwala na lang po kayo. Sinabi niya yan noong 2021 or 2022. Naalala ko lang kasi na-content ko na po yan. Sinabi ni Duterte yan. Magtiwala na lang kayo sa confidential fund. Pero mga ka-streetwise, no? Ako po kasi mas naniniwala po ako na kung mas mayaman po ang isang city, dun po dapat mas malaki po yung confidential fund. Pero ang nakakatawa kay Sara Duterte, kay Sara Mau, yung mas mayaman pang syudad kumpara sa Davao ay mas malaki pa yung confidential fund na nakuha niya. Grabe naman si Sir Danny Reynado, sugapa talaga. Hindi naman. Matakaw lang. So, ito ha, pakita ko sa inyo. Davao City's confidential expenses soared to 293 million in 2017. During the first full term of the younger Duterte as mayor, an increase of 103.5% from 144 million in 2016. So, ang laki, no? So, ibig sabihin doon, yung surveillance pala ni Sara Duterte continuous, hindi natapos sa loob ng 6 na taon. A review of the COA report on Cebu City, considered the wealthiest city in Visayas region, showed that it only incurred a total of 13.3 million of confidential fund expenses in the past 7 years. Isipin niyo mga kababayan, di ba? Ang sinasabi ko lang dito, yung Cebu po,
na pinakamayaman po na syudad sa Visayas, meron lang po siyang 13.3 million sa loob ng 7 taon. Kung kukumpara po natin kay Sara Duterte, meron siyang 6.97 billion. So ganyan ba talaga kapag napapadikit ka kay Gloria Macapagal Arroyo, natututo ka na rin? Natututo ka na rin, Sara, kung paanong ewan ko ba, ang ibig sabihin nito mga kababayan, na busisi po yung kalokohan sa confidential fund po na yan sa panahon po ni PBBM. Akala ko ba weak leader? Si PBBM? Eh bakit itong naabuso na confidential fund nung panahon nga po ni Digong, bakit ngayon lang ito na-expose? Paano kasi? 'Di ba? Namihasa din kasi yung mga Duterte eh. Yan ang hirap sa inyo eh. Record showed that Cebu City had no CF spending. O kita nyo in 2016, 2018, 2019, and 2020. It incurred 500,000 pesos in confidential expenses in 2017. Okay na. So ito po yung gastos po ng Cebu. Yung isa sa pinakamayaman po na syudad po sa buong Pilipinas, yung Quezon City. Nagkaroon po sila ng pagkakataon na zero confidential fund. Ayan zero confidential fund for Quezon City. Quezon City hailed as the country's richest city since 2020. Kita nyo, di ba? Pinakamayaman pala yung Quezon City pala, no? Pinakamayaman pala na syudad yung Quezon City, no? Ang sabi dito. Quezon City hailed as the country's richest city since 2020, had a total of 435 million in confidential expenses in the past 7 years. So, maliit pa rin to, no? The audit record showed that Quezon City had zero confidential expenses in 2016 and 2017. 80 million in 2018 and 2019. 100 million in 2020 and 2021 and 75 million in 2022. So mababa po no kung kukumpara po natin sa Davao o sa Makati. Ilan? Sa Makati 1.2 billion. Di ba? Hindi pa yan ito pa from zero confidential expenses in 2016, Makati City incurred. So okay na yan. Basta nag-gets nyo na yung point. So Makati meron po siyang 1.2 billion pesos lang. And then sa Manila, the country's third richest city, Manila, meanwhile had total of 477 million confidential fund expenses and 77 million in intelligence expenses from 2016 to 2022. So, ang ibig sabihin nun mga kababayan, 400 million lang po yung ginastos po ni Maynila, ni Yorme. Kasi yung 77 million po kasi, intelligence fund po yan. So, ang gumagamit po ng intelligence funds is mga pulis, mga sundalo. So, apparently, kalahating billion lang po yung kay Yorme nun. Pero at least mga kababayan, you get the point. Diba, isipin nyo mga ka-streetwise, no? Dito po natin makikita na talagang umabuso si Sara Duterte pagdating po sa confidential fund. Actually, ito na content ko na ito nung nakaraan, no, na grabe din po makakuha ng confidential fund itong si Digong. Tumaas din po lalo. Mataas din, I think si PBBM ata ngayon nasa 2 billion ata, no, ngayong taon. Pero si Duterte kumuha po ng 4 billion confidential fund in 2021 bago matapos po yung term niya. Mga ka-streetwise kasi, pera po kasi ng taong bayan yan. So, ang sinasabi nga po ni dating Pangulong Mau Diggs na magtiwala na lang sa mga politiko, hindi po kami nagtitiwala. Isipin nyo mga kababayan, no, yung pera nga na na-audit na nanakaw pa eh. Diba? Yung pera po na na-audit ng COA, 100% na nanakaw pa. Paano pa kaya yung confidential fund? Tapos, ang sasabihin ni Duterte, magtiwala na lang tayo. Siguro yung confidential fund ng presidente, medyo, palagpasin na natin yan. Kasi presidente yan. Kailangan talaga ng confidential fund yan. Pero pinag-uusapan natin dito si Sara Duterte. Hindi po magkakaroon ng confidential fund si Sara Duterte ng 2.6 billion ng ganyang kalaki kung wala pong conspiracy na nangyari.
O pagkatapos gusto niyo pa maging presidente. Kita niyo lang mga kababayan no kung gaano katanga si Sara Duterte. Ito lang no. Nung kinukuyog siya ng Makabayan Black doon sa Congress about sa confidential fund. Hindi niya nasagot. Natalo siya ng Makabayan Black. Alam naman po natin na yung mga Makabayan Black po na yan, pinagtatawanan na lang po natin yan. Walang kwentang mga tao po yan, yung Makabayan Black po na yan. Sila po yung minority of the minority ng Congress. So isipin nyo mga kababayan, no? Kung ang Makabayan Black po ay minority ng Congress, pagkatapos natalo si Sara Duterte, tatanga-tanga talaga si Sara Duterte. Ibig sabihin nun, wala na nga pumapansin dyan eh. Wala na nga pumapansin sa Makabayan Black, tinalo pa si Sara Duterte. Isipin nyo yung mga DDS na tanga, gusto ninyo maging presidente si Sara Duterte, Makabayan Black nga, hindi siya umubra. Gusto niyo maging presidente si Sara Duterte, tinalo nga ni Raul Manuel. So ibig sabihin nun, mas matalino pa si Raul Manuel kay Sara Duterte. Tapos gusto ng mga DDS na maging presidente, di tanga. Hindi nga, di ba? Tapos pro-China pa. Oh. Ewan ko ba? Sarah Moore.